Hello guys! Welcome back to our channel, Mama Erms Vlog. Gusto po ko yung batiin ng magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. Saan mang sulok kayo ng mundo, magandang buhay para sa inyong lahat. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin lahat. For today's video ay mag-ripat tayo ng ating adenium plant. Yes guys, kasi ang aking adenium ay bali mag 4 years na sila, simula pa yan nung pandemic. Grafted po yan, iba't ibang kulay. Binili ko po yan nung time ng pandemic. Kaya yung mga pots nila ay lumutong na at nagkanda sira-sira na. Ayan guys, sila yan o. Ayan ang mga adenium plants ko at yan yung mga pots niya. Sira na. Pag dinidiligan ko, diretso na agad sa labas. So hindi na rin nasisip-sip nung roots ng adenium. Kaya sayang lang ang water, hindi na rin nakakain or naiinom ng ating plants. Kaya need na talaga napalitan na ng pots. Hindi ko pa sana guys pa gagalawin kasi ayan ang daming bulaklak. Nag-bloom ang mga flowers niya. Ayan, ang daming usbong sang mga buds. Kaya lang talagang sayang naman din, hindi na rin napapakinabangan ang water. Ayan ang apo ko, kinuha yung stand ng aking cellphone at makikigulo din sa aking pagriripat. So ayan guys, ibababa ko na lang muna yung mga dapat kong iripat. Mga ilang pots lang naman yan, mga more or less 10 pots. Pero guys, bago ko magsimula, makikisuyo naman po, paki-like naman po ang video na to. At kung bago ka lang po sa aking bahay, makisuyo naman po, paki-subscribe naman po Mama Erms Vlog. At paki-hit na rin yung notification bell para updated po kayo sa susunod na mga post natin. Thank you! At ngayon guys, yung pots na gagamitin natin ngayon ay itim naman. Kung dati ay mga puti, ngayon naman ay itim na pots kasi walang available na puti. At ang pinili ko nga pots ay yung medyo mabababaw lang. Ayan, binuhat na ng apo ko yung nabutasan ko. At ito ngayon ay 10 pirasong pots lang ito. So ito lang muna yung iriripat natin. Ayan guys, may mga butas na yan sa ilalim. Ayun, isisimulan na natin. Hinugot ko, binuhat ko lang yung isang puno. Ayun, natanggal na kaagad sa kanyang lupa, sa kanyang pinagtaniman. So ayan guys, sayang ang flower niya, pero dadahan-dahanin natin yan. Kaya ito ang tips natin guys, dapat hindi tayo magriripat kung namumulaklak ang halaman. Kaya lang talagang sabi ko nga kanina, kailangan na. At ang roots ay aalisin na natin. Ayan guys, ang laki na ng codex niya. Ayan yung parang puno niya, yung parang ulo na ang puno niya. So aalisin natin yung mga ugat na maliliit dahil iriripat na din lang naman natin. So alisin na natin yung mga ibang roots na maliliit. After na maputol yung mga roots na maliliit, ay dapat i-air dry muna siya ng mga 3 to 5 days para matuyo siya at para pag itinanim ay handa na uli na mag-iimbak ng tubig at lalaking muli yung codex niya. Kaya nga lang, dahil nga may mga flowers, sabi ko nga kanina, sayang yung mga flowers para hindi malanta. So hindi na tayo mag-i-air dry, diretso na nating itatanim din kaagad. So ayan ang apo ko, talagang tumutulong sa akin. Ayaw magpaawat, kinakalkal niya rin yung lupa. Ayan, padilim na guys kasi paggabi na. Ginagawa ko kasi itong pagriripat hapon na, kaya paggabi na kasi mainit dito sa kinapipwestuhan ng mga halaman kong ito. Ang soil nga palang ginamit ko dito guys ay yung dati ding soil nila. Yun ay may pumice, may garden soil at saka mayroon ko rice hull. So, yun pa rin ang ginamit ko dahil healthy pa naman yung lupa. Dapat kasi buhag-hag ang lupa niya. Hindi kasi ito makitubig. Mataas ang tolerant nito sa init, kaya nga siya tinawag din na desert rose. Bali, hindi na ako nagsusuot ng gloves kasi mas nakaka
ayos ako ng galaw ng kamay ko kung walang gloves. So ayan guys, ganun lang ang gagawin natin sa lahat na puno. Tatanggalin lang muna natin ng maliliit na ugat. After na matanggal natin yung mga roots na dapat nating tanggalin, ay papahiran natin ngayon to ng fungicide para makontrol yung mga fungus na dadapo dito. At ang gagamitin natin ngayon, ilalagay kong fungicide dito ay yung Detain. Ito ay powder na pwedeng ilagay sa tubig at pwedeng ilagay direkta na powder dito sa mga pinutol natin. Kaya ito ang paglalagay ko. Yung powder mismo ang ilalagay ko, ipapahid ko doon sa mga pinutulan ko ng roots. Yan, ganyan lang guys. Lalagyan lang natin isa-isa hanggang sa malagyan natin lahat na roots at lahat na puno na pinutulan natin. Ayan, after na malagyan na natin lahat ng fungicide, yung ating roots na pinutol sa adenium natin, ay itatanim na natin ngayon ito. Ayan guys, ang purpose kaya kailangang mababaw lang yung pagtataniman ng adenium plants para yung codex niya ay nakalitaw. Kasi yun yung magandang tingnan, yung napakalaki ng codex. Ito yung pinakapuno ng adenium natin. Ayan, inaangat talaga yan. Ayun yung tawag, inaangat para nakalitaw siya. So konting lupa lang ang itatabon sa mga ugat ng codex. Bakit kailangang palakihin ang codex o bakit kailangang malaki ang codex? Sapagkat ang codex, ito yung stem na kung saan iniipon dito ng adenium yung tubig. Kaya nga ang adenium or desert rose, kaya sinasabi siyang desert rose, hindi siya makitubig kasi yung tubig na naihigop niya ay naiipon dito sa codex. Ito yung imbakan niya, kung baga imbakan ng tubig. Hindi ko lang muna siya didiligan ng mga 3 to 5 days kasi hindi nga siya na air dry para hindi mabasa yung pinutulan natin at yung nilagyan natin ng anti-fungus. So, after 5 days, tsaka pa tayo magdidilig. Yan, ibabalik lang natin sila doon sa pwesto nila. Ayan, natapos na rin tayo at lilinisin ko na lang yung mga kalat na yan. Pasensya na guys, makalat ang gawa ko. At ito na nga po, yung ating mga naripat na adenium ay naayos na rin natin dito sa kanilang pwesto. Medyo matataas na rin ang mga sanga niya, so kailangan na rin talaga nating putulin. Pero hindi ko pa pwedeng gawin dahil bagong ripat, may bulaklak pa. Kaya hayaan muna natin sila dyan at habang inaantay pa rin natin itong paglalagyan natin. Itong mga nasa ibaba, yung iriripat ko pa siya, pero hindi ko muna iriripat kasi igagraph ko nga ito. Ito yung mga tumubo na, napatubo ko na to mula sa seeds. Mayroon akong mother plant nandoon sa isang side. Andoon yung mother plant ko, dalawa. So yun yung mga namumunga. Nung namunga na sila, eto na ngayon, pinatubo ko na. Yan. So yan ay mga tumubo yan mula sa seeds ng aking mother plant. So yan lang guys for today's video. Thank you for watching. Bye! I heart you. God bless us all.